Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay si Grace Evangelio, 41 taong gulang at ako po ay isang Teacher 1 applicant. Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating demonstrasyon. Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Panginoong Diyos nga makapangyarihan, salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat sa pagligtas niyo sa lahat ng kahapahamakan. At salamat sa biyaya na aming natatanggap na galing sa iyo, lalong-lalo na ang aming malulusog na pangangatawan. Sana po sa araw na ito, sa aming aralin, mayroon po kaming maraming matutunan. At ito lamang po ang aming idinadasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga mag-aaral, bago tayo magsimula, ay kailangan magtala muna ako kung sino sa inyo ang lumiban sa klase. Sa aranin na ito, sino ba ang lumiban sa inyo? Walang lumiliban. Nasusurprise ako dahil walang liban ngayong araw. Dito naman sa gitna, wala ring lumiliban. Ang gagaling ninyo. At dito naman sa pangatlong hanay, sino ba ang lumiliban sa inyo? Wala rin. Nako, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil napakagaling ninyo at napaka-energetic ninyo ngayong araw. Dahil siguro gustong-gusto nyo na makikinig sa ating aralin ngayon. So, simula na tayo. Kumusta kayo mga mag-aaral? Kumusta mga araw ninyo? Magaling. So, bago kayo pumunta dito sa ating paaralan, ano ba ang kinain ninyo? At ano ba ang inuulam ninyo? Ikaw, Juan, anong inuulam mo kaninang umaga? Parang tawang-tawa ka dyan, Isda. Ang sarap naman. Sa'yo naman, Juan, ano bang inuulam mo kaninang umaga? Bakit ang tamlay mo? Itlog. So, ikaw naman, Corona, ano bang inuulam mo kaninang umaga? Parang asaya-saya mo ngayon. Hotdog. Wow, napakasarap ng mga inuulam ninyo. Parang nagugutom ako. So, ngayon, ikaw, Juan, sabi mo nga, inuulam mo kaninang umaga ay isda. Saan kaya galing ang isda, Juan? Tama, sa dagat nanggagaling ang isda. At ikaw naman, Pedro, saan ba nagagaling ang itlog? Oo nga naman, sa manok. Marami ba kayong alagang manok sa bahay ninyo? Wow, napakagaling. Mas masaya ang araw na ito. So, meron pa akong isang katanungan. Mayroon ba kayong inaalagaan na hayop sa inyong mga bahay? Sa inyo naman, Vice, anong inaalagaan mong hayop? Mayroon kayong karabaw, mayroon kayong aso, mayroon din kayong, ikaw, Andy, anong mayroon sa inyong bahay na inaalagaan mo? Baboy, wow! Ang ganda naman. So, talagang napakamasipag ninyo, no? At saka yung inyong mga magulang dahil nag-aalaga kayo ng mga hayop. Kumikita ba kayo sa inaalagaan ninyong hayop? Oo, talagang kumikita kayo. Halimbawa nga lamang yung baboy, ibinibinta natin yan doon sa palengke. At yung abot dyan ay magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So ngayon, alam nyo na ba kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama, ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa sektor ng agrikultura. So handa na ba kayo sa ating mga gagawin ngayon? Okay, kung handa na kayo, ay hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Magbilang kayo ng 1, 2, 3, 4 dahil pagkatapos nito may ipapagawa ako sa inyo na activity. So, simulan mo na sa pagbilang, Juan. Okay, so tapos na ba kayo? So, tumayo kayong lahat at pumunta na kayo sa inyong mga grupo.
Yung unang grupo ay dito sa kabila. Yung isa naman sa susunod. Then, yung pangatlo ay dito. At yung pang-apat ay dito naman sa huli. So, ganito ang ipapagawa ko sa inyo. May ibibigay ako sa inyo na isang task card. Ito ay naglalaman ng inyong mga gagawin. Basahin niyo itong mabuti. Basahin niyo ng tahimik, huwag mag-ingay. At pagkatapos, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa inyong preparasyon at 5 minuto din para sa inyong presentasyon. So ngayon, simulan nyo na ang inyong mga gagawin. Okay. So, kumusta kayo? Okay lang ba ang mga ginagawa ninyo? Masaya ba ang ipapagawa ko sa inyo? Okay. Magaling. So ngayon, tutunghayan na natin ang ating presentasyon. Ay tika, ito nga pala muna ang rubrics ng ating presentasyon. Tingin sa harap mga mag-aaral. So ito ang rubric para sa inyong pag-uulat sa presentasyon ninyo dito sa harap. So ito ang pamantayan. Kapag kayo ay nakapagpresenta ng napakahusay, ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Kapag kayo naman ay mahusay, sa tingin ko lang mahusay, pero hindi yung sobrang galing, ay bibigyan ko kayo ng 4 na puntos. At kapag nakikita ko na may kulang sa inyong presentasyon, hindi ito malinaw at hindi organisado, ito lamang 3 puntos ang inyong makukuha. So, malinaw na ba sa inyo ang lahat? Okay. So, ngayon, tutunghayan na natin ang presentasyon ng unang grupo. Sila ay inaatasang gumawa ng isang newscasting sa telebisyon tungkol sa paghahalaman. So, handa na ba kayong masilayan ang kanilang napakasining na presentasyon? Tadadaan! Okay, bigyan natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, napakagaling ng presentasyon ng unang grupo. Sila ay nagsasagawa ng isang newscasting tungkol sa paghahalaman. So ngayon, ang susunod naman nating tutunghayan ay ang ikalawang grupo. At ang kanilang gagawin ay gumawa sila ng isang pagsasadula tungkol sa pangingisda. Tadadaan! Bigyan natin sila ng 5 palapak at isang tadyak. 1, 2, 3, 4, 5. Masyado akong natuwa sa kanilang mga ginagawa. Napakagaling ng mga mag-aaral ko ngayon na parang busog-busog talaga ito sa kanilang kinakain kaninang umaga. So ngayon, tutunghayan naman natin ang pangatlong pangkat. Sila ay inaatasang gumagawa ng jingle tungkol sa paghayupan. Dito makikita ko kung kaano sila kagaling sa kanilang pagkanta at paggawa ng isang jingle. So siguro nakaka-intense yung kanilang mga gagawin ngayong araw. So, class, bibigyan natin sila ng 5 palakpak
at isang wow. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Okay. Masyado akong touch sa inyong mga ginagawa at sa jingle nyo. Talagang napakahusay nyo sa aking klase. Siguro nai-inspire kayo sa teacher nyo na maganda. So ngayon, tutunghayan naman natin ang panghuling grupo na magbibigay sa atin ng isang tula. Dito naman natin ang makikita kung sino sa inyo ang mga makata dito sa ating klase. So, ngayon, sasalubungin natin sila ng isang masigabong palakpakan. Okay, napakagaling din ng pang-apat na grupo. Ang gagaling nila. Ay, nako, nakaka-inspire talaga ang klase kong ito. So ngayon, nasiyahan ba kayo sa inyong mga ginagawa, mga mag-aaral? Magaling! Dahil kahit ako, sobra akong nasisiyahan sa inyong mga ginagawa ngayong araw dito sa ating klase. Lahat tayo ay nai-inspired. So balikan natin ang inyong mga ipinipresenta dito sa harap. So may katanungan ako sa inyo. Tingnan natin kung nakukuha ba ninyo ang mga ipinipresenta ng inyong mga kaklase dito sa harap. So, base sa kanilang presentasyon, sa 4 na presentasyon. So, ano-ano ang 4 na subsektor ng agrikultura? Pedro. Okay, magaling si Pedro. Bigyan natin siya ng palakpak. Ang 4 na sektor ng agrikultura ay ang paghahalaman, paghahayupan, pangingisda, at paggugubat. Napakagaling ni Pedro. Talagang nakukuha at nakikinig siya sa mga presentasyon ng kanyang mga kaklase dito sa harap. So, ang paghahalaman base sa nakikita ninyo sa presentasyon sa group 1 ay ito ang pagkakaroon ng mga pananim tulad ng palay, mais, niyog, tubo, pinya, kapi, mangga, tabako, at abaka. Ang mga pananim na ito ay karaniwang kinukonsumo sa loob at labas ng bansa. At ito rin ay karaniwang vice. Tama si Vice, ito rin ay karaniwan nating kinakain at sa lahat ng mga tao ito ay ating kinukonsumo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, yung presentasyon sa group 2 ay tungkol naman sa pangingisda. So, kung makikita ninyo dito sa larawan, sa larawan, ano nakikita ninyo? Maraming isda, maraming huli na isda. Sinasabi na ang pangingisda ang Pilipinas ang siyang pinakamalaking daungan ng mga huling isda na matatagpuan sa ating bansa dahil ang Pilipinas ay may napakalaking karagatan. Andyan yung Pacific Ocean na makikita natin sa mapa. Kaya yung Pilipinas ang siyang may pinakamalaking daungan. Doon dumadaong ang mga barko na siyang naghuhuli ng mga isda. Sinasabi rin na ang pangingisda ay nauuri sa 3. Ano nga ba ito? Alam niyo ba to? So, hindi niyo mo alam. So, ngayon sasabihin ko. Ang pangingisda ay may 3 uri. Una ay ang komersyal. Ang pangalawa ay ang munisipal. At ang pangatlo naman ay ang aquaculture.
So sinasabi, ang una, yung commercial, sinasabi na tumutukoy ito sa mga pangisdaan na gumagamit ng mga malalaking bangka. Nakakakita na ba kayo ng mga malalaking bangka? Pedro. Oh, so nakakita na si Pedro. So yung sinasabi na bangka ni Pedro ay nauuri sa komersyal na pangisdaan. At itong bangka na ito ay may kapasidad na hihigit sa 3 tonelada. Imagine niyo yung 3 tonelada, napakalaki yun. Kaya, yung bangka na yun ay tinatawag na komersyal dahil ginagamit ito sa pangkalakalan at negosyo. Kaya magkakaroon tayo, sa mapapansin nyo, makakita tayo ng mga malalaking isda doon sa Changi o na kahit sa television pag manood kayo, makakita kayo. Kaya yun ang tinatawag na komersyal na pangisdaan. Yung pangalawa naman, alam nyo na ba yun? Ano nga yung pangalawa? Vice? Komersyal, tama si Vice. Yung komersyal naman ay nagaganap sa loob ng 15 kilometro sakop ng munisipyo at gumagamit ng mga bangka din ito. Sakop lang ng munisipyo ang munisipal. Kaya siya tinatawag na munisipal dahil nagaganap lamang siya, doon lamang siya nangingisda sa loob ng munisipyo. Yun ang munisipal na pangingisda. So yung pangatlo, ano yung pangatlo? Pedro. Tama si Pedro, yung pangatlo ay ang aquaculture. Yung aquaculture din ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda sa iba't ibang uri ng pangisdaan. Sa makikita nyo, sino bang nakatira dito yung malapit sa may punong? Alam nyo ba yung punong? Oo, yung punong ay dyan inilalagay yung mga maliliit na isda at doon yun lilinangin para sila lumaki. At ang aquaculture naman ay mayroong 3 uri. Ang una naman ito ay ang fresh or tabang na isda. Yung makikita natin na kagaya ng bangos. Andyan yan ilalagay sa tabang na pangisdaan. O may isa pa yung yung pwede rin yung tilapia. Doon yun inaalagaan sa tabang na tubig. So yung pangalawa ay ang maalat na tubig. Yun ang pangalawa na uri ng aquaculture kung saan doon inaalagaan yung mga malalaking isda na palalakihin natin para malaki din ang kita. At ang pangatlo naman ay yung marine. Or alam nyo ba yung marine? Yung maalat na tubig. Doon inaalagaan din ang mga isda para natin ma-export doon sa ibang bansa. Kasi pwede yan silang alagaan hanggang sa sila ay lumaki at ipang-export natin sa ibang bansa. So ngayon, pupunta na tayo sa ikatlong grupo na nagprepresenta ng kanilang jingle. Ano nga ba yung jingle na pinipresenta nyo? Ito ay tungkol sa paghahayupan. Tama, ito ay tungkol sa paghahayupan. So, ito. So, anong nakikita niyo sa larawan? Tama, merong mga alagang baka. So, ano nga ba ang paghahayupan? Pedro? Wala nga palang alagang hayop si Pedro. Ikaw, hindi. Ano nga ba yung paghahayupan? Sabi mo kanina, meron kayong baboy, meron kayong manok, meron kayong baka. So, ano nga yung paghahayupan? Sa nakikita nyo dito sa larawan? Wendy?
Tama si Wendy. Ang paghayupan naman ay binubuo ng pag-aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok at pato. At ang paghahayupan, ito ay nakakatulong sa pag-supply ng ating mga pangangailangan sa karni at iba pang pagkain. Bakit? Kasi kagaya nitong baka. Itong baka, kapag kinatay ito at ginawa natin yung karni, pwede natin yung ma-export doon sa ibang bansa. Yung buhay na baka, pwede rin yun. Makapagkuha din tayo dito ng mga masustansyang gatas na nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya malaking tulong din ang paghahayupan. Kagaya nga lamang yung pag-aalaga ng baboy. Kapag marami kayong baboy, lalong-lalo na yung mga biik na maliliit, maibinta nyo yan ng malaki, o anong mangyayari? Magkakaroon kayo ng kita at titiwasa yung pamumuhay ng inyong pamilya. Kaya dapat na magiging masikap tayo sa ating kabuhayan. So ngayon, yung pang-apat na tayo, yung ika-apat na grupo ay gumawa ng isang tula. Anong nga ba yung tula? Napakaganda yung pakinggan, di ba? Napakamakata nyo, ang pambihira nyo mag-isip. So, yung pagugubat na sinasabi ng ika-apat na grupo, ang pagugubat ay isang pangunahing pang-ekonomikong gawain sa sektor ng agrikultura. Mahalaga itong pinagkukunan ng plywood, tabla, truso at veneer. Di ba sabi nyo kanina, yung ating mga misa, silya, yung ating dingding, yung ginagawa natin sa bahay, pinapagawa natin ng bahay, yan ay yari sa kahoy na pinutol natin sa ating kagubatan. Kaya nagkakaroon tayo ng plywood, tabla, truso at veneer na pwede rin nating mapagkakitaan sa ating ekonomiya ng bansa dahil mahal yun kapag ibininta. So, natapos na natin yung apat na subsektor ng agrikultura. Ano nga ba yun? Ang paghahalaman, paghahayupan, pangingisda, at paggugubat. So ngayon, ano-ano ang apat na subsektor ng agrikultura sa ekonomiya ng bansa? Wendy, paghahalaman, paghahayupan, pangingisda, at paggugubat. So, ano-ano kaya ang naitulong ng sektor ng agrikultura sa ekonomiya ng bansa, Juan? Tama si Juan. Malaki ang naitulong ng apat na subsektor ng agrikultura kagaya ng paghahalaman, paghahayupan, pangingisda, at paggugubat. Dahil sa pamamagitan ng pagluluwas natin ng ating mga produkto, kagaya ng mga hilaw na produkto sa ibang bansa, kagaya ng palay, saging, mangga, mga malalaking isda na ating nahuhuli sa karagatan, nagkakaroon tayo ng kita dito sa ating ekonomiya ng ating bansa. So, bakit kaya mahalaga ang sektor ng agrikultura? Wendy? Okay. So, ikaw, Ruel, bakit mahalaga ang sektor ng agrikultura, ang sektor ng ekonomiya, ang agrikultura? Tama si Ruel, dahil dito tayo kumukuha ng ating mga pagkain. Kagaya ng kinakain ninyong isda, yung kanin, di ba galing yan sa mga pananim na palay? Yung saging, yung mga manok,
'Di ba? Palagi kayong kumakatay ng manok at saka kumakain ng itlog. O yun! Mahalaga yun ang apat na subsektor ng agrikultura dahil unang-una, yan ang nagbibigay. Diyan tayo kumukuha ng ating pagkain. So, sa iyong palagay, sapat ba ang naitulong o pagtugon ng sektor ng agrikultura sa mga pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino? Uulitin ko. Sa iyong palagay, sapat ba? Sapat ba ang naitulong o pagtugon ng sektor ng agrikultura sa pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino? Renato! O, sapat ba? Okay, tumayo ka, Renato. Tama si Renato. Bigyan natin siya ng palakpak dahil napakahusay niya at napakagaling ng sagot niya. Pambihira ang batang ito. Huwag mong subukan si Natoy. So, magiging sapat ang pagtugon ng sektor ng agrikultura sa mga pangangailangan ng mga Pilipino, lalo na kapag masagana ang ani ng ating mga pananim at walang sakuna o bagyo na dumating. Diba tama? Kapag walang bagyo, aani tayo ng maraming biyaya dyan sa ating mga pananim. Tama talaga si Natoy. So bilang isang mga mag-aaral, paano ka nakakatulong sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura? Parang tahimik yata itong si Dumahil. O ano, Dumahil? Bilang ikaw, isang mag-aaral, paano ka makakatulong sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura? Wow, napakagaling ni Dumahil. Sabi niya, mag-aral daw siya ng mabuti. Totoo ba yan, Dumahil? Titingnan ko yan, ha? So, mag-aral ng mabuti si Dumahil at tutulong din siya sa pag-aalaga ng mga pananim sa kanilang bahay. Napakagaling ni Dumahil. So, ngayon, yung pangalawa ay paano mo naman mapapangalagaan ang apat na subsektor ng agrikultura? Anong gaba yung apat? Tingnan ko lang kung natatandaan nyo ba. Ano? Tama ang paghahalaman, pangingisda, paghahayupan, at ang paggugubat. So ngayon, paano mo mapangalagaan ang apat na subsektor ng agrikultura? Oh, ikaw, Wington, anong ginagawa mo dyan? Sagot! Okay? Sige. Sige, Wington. Paano mo mapapangalagaan ang apat na subsektor ng agrikultura? Wow! Ang galing ni Wington! Hindi ko inasahan yung sagot niya. Napakagaling pala ng batang ito. Ang galing mo. Pagpatuloy mo yan, Wington, ha? Sabi ni Wington, naririnig nyo ba yun, mga kaklase? Mga mag-aaral, naririnig nyo yun? Oh, sabi ni Wington na aalagaan niyang mabuti ang mga alaga nilang hayop. Siguro meron silang karabaw doon. Meron ba kayong karabaw, Wington? Ano pa? Ay, ang dami palang alagang hayop ito si Wington. Kaya pala minsan, inaantok ito sa klase. Siguro maraming ginagawa doon sa bahay nila. Siguro nag-aalaga to ng mga hayop. Tama ba, Wington? Okay, so sabi ni Wington ay aalagaan niya ng mga mabuti ang kanilang mga hayop upang magkaroon sila ng malaking kita na gagamitin nila sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Napakagaling ni Wington. Napakagaling na bata. So, mayroon pa bang makapagdagdag sa ideya ni Wington? O, Ray! So, salamat naman ay nagtaas ka ng kamay, Ray. So,
So, paano mo naman mapapangalagaan ang apat na subsektor ng agrikultura, Ray? Napakagaling din ni Ray. Sabi niya sa pamamagitan ng paglilinis ng kapaligiran at huwag hahayaang masira ang apat na subsektor. Diba? Ang lalim ng mga sagot niyo. Hindi ko yun inaasahan. Napakagaling ng mga mag-aaral ko. Diba? Palakpakan natin ang ating mga sarili. Palakpakan natin. Okay. So, siguro naman ay naiintindihan nyo na ang ating aralin ngayong araw. Ngayon, susubukan ko ang inyong mga nalalaman sa pamamagitan ng ating pasulit. Kumuha kayo ng sangkapat na papel at sagutan ang ating pagsusulit dito sa harap. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para masagutan ang mga katanungan dito sa harap. Huwag mag-ingay. Huwag mangupya sa katabi. Mind your own paper. Okay. Vice. Basahin mo ang panuto. Okay, salamat Vice. So ngayon, magsimula na kayong magsagot. Ano yan, Vice? Sabi nga huwag mag-ingay. Mind your own paper. O, itong si Wington. Patawa-tawa pa dyan. Siguro kayang-kaya niya lang ansiran yung mga katanungan dito. Meron lamang kayong 10 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ball pens up. Okay, Ruel, kuliktahin mo yung mga papel. Ipasa yung mga papel dito sa harap, tapos ibibigay niyo kay Ruel. Tapos na ba, Ruel? Okay, ilagay mo yan dyan sa mesa, Ruel. So, para sa inyong takdang aralin, basahin mo ang panuto. Idmar. Tawa ka lang dyan, ha? Okay. Kayo ay inaatasan na magsaliksik ng tig-2 larawan sa bawat sektor ng agrikultura at pagkatapos isulat ang mga kahalagahan nito sa ilalim ng larawan. Naintindihan nyo? So, ano yung magsaliksik? Mag-research kayo ng tig-2 larawan. Tapos, isulat ang mga kahalagahan nito. So, ano ang mga kahalagahan ng sektor ng agrikultura? Alam nyo na yun, di ba? So, magsaliksik kayo dyan.
And then, ilagay ito sa short bond paper at folder. Ayokong tumanggap ng folder na, marumi. Dapat malinis. Dapat presentable yung isabit sa akin, ha? Sige, kopyahin nyo muna. Okay, tapos na ba kayong kumopya? So, nasisiyahan ba kayo sa ating aralin ngayon? Oh, so may laman na yung mga utak nyo, ha? Okay, so nasisiyahan din kayo sa inyong presentasyon. Kahit naman ako nasisiyahan, napakagaling ninyo. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Okay, magligpit na kayo. Tumayo ang lahat. Manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat na biyaya na ibinigay ninyo. Lalong-lalo na ang aming klase ngayon na napakaganda at napaka-masaya. Masaya kaming lahat. Salamat nito, Lord. Salamat sa lahat na pag-guide mo sa amin at nawa po ay niligtas nyo sila sa kapahamakan habang sila ay umuwi sa kanilang iba't ibang tahanan. Maraming salamat po. Amen. Goodbye, class!